Sinasabi nga dito na itong dila ng tao, ito ang kamatayan at buhay. Sa gabing to, ang mensahe ko ay pinamagatan na dila ng tao. Yan. Pero bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Pumiki tayo. Panginoon Diyos na nasa itaas na malangit, Panginoon, salamat sa magandang pagkakataong ito, Panginoon, na muli ay nagkasama-sama kami sa gabing ito, sa araw ng iyong kapahingahan. Nawa ang iyong banal na espiritu, banal na presensya ay sumamin. At nawa ay puspusin ninyo ang bawat isa sa amin at nawa ay maunawaan namin ang mensahe na ito, Panginoon, na galing sa iyo. Ito po ang samang tiling sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. Dila ng tao. Sinasabi nga dito na itong dila ng tao, ito ang kamatayan at buhay. At mababasa natin to sa, kung meron kayong mga Biblia, basahin natin ang Kawikaan, kapitulo chapter 18 verse 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Sinasabi dito na itong dila natin, delikado talaga to. Pero kung gagamitin natin sa kabutihan to, nakakabuti din. Nakatulong tayo sa kapwa, nagiging biyaya din tayo sa ating kapwa-tao. Pero kung hindi natin to gagamitin ayon sa kalooban ng Panginoon, sabi nga dito sa verse 21, pwede siyang kamatayan at buhay. Ganun ang kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Kung ano nga yung lumalabas sa bibig mo. Kung ang iniibig mo puro kasamaan ng nasa puso mo, siyempre ang lalabas sa dila mo puro kasamaan. Kasi yun lang yung nakasanayan mo eh, di ba? Ngayon, walang katahimikan to kasi mapapansin niyo kung nasa kalye tayo palagi o kaya nasa palibot tayo sa surroundings natin, mapapansin natin, di ba? May mga tao na medyo pag nagsalita mabibigat. Tapos pag nakakita sila ng katapat din nila na medyo mabigat din, nag-aaway sila, di ba? Merong uri ng mga dila. Merong uri ng mga dila dito, iba't ibang klase ng dila. Basahin natin yung Awit chapter 12 verse 2 and 3. Awit chapter 12 verse 2 and 3. Sila ay nangagsasalitaan, bawat isa ng kabulaanan sa kani-kanyang kapwa, na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nangagsasalita. Ihiwalay ng Panginoon ang lahat na mapanuyang labi, ang dila na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, iintindihin natin to, mga kapatid, ito yung nagsasalita ka ng mga bagay na kayabangan, di ba? Mga dakilang bagay. Minsan yung mga walang katotohanan, di ba? Minsan mapapansin natin yan sa palibot natin, di ba? Minsan para lang itaas yung sarili nila, maririnig natin yung mga bagay na minsan hindi natin alam kung totoo, kung totoo ba siya o hindi, di ba? Yung iba kabulaanan, lalo na pag may grupo-grupo, di ba? May pagkakatipon-tipon. Yan, minsan merong iba na lumalabas talaga yung pagmamataas na pag nagsasalita, makikita mo yung kayabangan nila. Yung pangalawang uri naman, ito yung makikita natin sa Awit 120 verse 2. 120 verse 2. Iligtas mo ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa mga sinungaling na labi,
at mula sa mandarayang dila. Maliwanag to na sinabi ni David dito na iligtas mo ang aking kaluluwa, Panginoon, sa mga sinungaling na labi at mula sa magdarayang dila. Yan. Marami yan sa panahon natin ngayon na nagkalat, di ba? Yung iba magagaling magsalita, talagang mapapabili ka kahit hindi mo gusto, magugustuhan mo, di ba? Lalo na yung may mga binebenta, di ba? May mga magagaling talaga, di ba? Yung pala minsan pagka hindi ka rin marunong makipag-usap, ang nangyayari, maluloko ka, madadaya ka. Yan. Itong kasinungalingan sa labi, ito isang bagay rin to na napakadelikado, kasi kung palalawakin natin to, itong kasinungalingan sa labi, ito yung minsan nagbubunga ng lalo na sa mga relasyon yan, di ba? Sinisiraan yung kapwa-tao. Yan, gumagawa ng kasinungalingan para lang magkaroon siya ng benefit sa sarili niya, di ba? Ganun yun ang kapangyarihan ng labi pagka ginamit mo sa sarili mong benefit, nakakasama ka sa kapwa-tao mo. Ito yung pangalawa. Yung una, mayabang na dila. Ang pangalawa naman, ito yung sinungaling na dila at magdaraya. Ang pangatlong uri naman ng dila ay makikita sa Kawikaan 26. Kawikaan chapter 26. Chapter 26 verse 23. Mga mapusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na nababalot ng pilak. Ito yung matatabil na dila, yung mapupusok na labi, na pag nagsalita sila, walang tigil. Yan, yung hindi sila nakikinig ng paliwanag, wala silang kahihiyan kung ano yung masabi nila na nakakabuti ba o nakakasama sa sarili nila o nakakasakit ba sa kapwa nila. Walang hunos dili. Yan. Yung isang bagay na pinagmumulan talaga ng gulo, ng away. Diba? Lalo na sa mga lugar, 'di ba, na kung saan maraming tao. Yan. Na walang nagpapakumbaba. Yan. Tapos kung magsalita, hindi nakikinig ng mga paliwanag, basta kung ano na yung gusto niya sabihin na ang tawag no, na sa sobrang galit niya, sinasabi niya kung ano yung gusto niya sabihin. Tinalo siya ng damdamin niya. Yan. Kaya yun nga, katulad lang din ng mga naunang uri, ang labas din ng away, diba? Ang pinaka worst na mangyayari diyan, ang pinaka worst naman, kamatayan. Yan ang kapangyarihan ng nagagawa ng dila, diba? Kung hindi natin to, kung sa kabayo pa yung bredel, yung busal, yan, parang kailangan may pigil siya. Pero kung wala siyang pigil, ganyan ang mangyayari. Diba? Magsasalita ka ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang pang-apat naman, ito yung makamandag na dila. Awit, makikita natin, buksan natin ang ating Biblia sa Awit 140 verse 3. Awit 140 verse 3. Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas. Kamandag na mga ahas ay nasa kanilang labi. Yan. Alam naman natin kung ano yung karakteristik ng isang ahas. Ito yung ahas, yung kagaya nga dun sa una,
Sa pangalawa, sinungaling. Meron siyang sinungaling na dila, deceptive na dila, at nagsasalita ng mga hindi katotohanan, walang katotohanan. Yung sinasabi niya yung mga bagay na walang katotohanan. Madalas to pagka may mga kaso-kaso, di ba? Yung iba nababayaran, ganun, di ba? Kung iisipin natin, simple lang yung ginawa, di ba? Simple lang yung gagawin mo eh. Di ba? Magsasalita ka lang nakaupo ka lang, magsasalita ka lang. Pero ang nasisira mo sa kapwa-tao mo, yung buong pagkatao niya, tsaka yung buong buhay niya. Ganun kabigat yung nasisira ng dila. Kahit napakaliit na parte lang sa katawan natin, pero kahit nakahiga tayo, nakaupo, di ba? Pag yung dila natin gumagalaw, yun talagang may control ng lahat, di ba? Kaya nating pumatay sa pamamagitan ng dila. Dahil itong dila, sabi nga dito, nagagawa niya lahat. Kaya niyang saktan yung damdamin mo na. Kaya niyang saktan yung damdamin mo na sa pamamagitan lang na magbigkas ka ng salita. Sa panglima naman, ito yung matalim na dila. Awit 64:3. Awit 64. Na siyang nangaghasa ng kanilang dila na parang tabak at pinahilagpos ang kanilang mga palaso sa makatuwid bagay ang masasakit na salita. Ayun nga, parang tabak. Pag nagsalita ka ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, para siyang tabak, para siyang palaso, sibat. Ang tawag sa kanya masasakit na salita. Matatalim na salita. Yan. Sa pang-anim naman, ito yung uri ng dila na tinatawag na mabait na dila. Mababasa natin sa Kawikaan 31:20, chapter 31 verse 26. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan, at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Ito yung klase ng dila. Kung ikaw ay isang totoong Kristiyano at bago ka magsalita, alam mo yung sasabihin mo na nakakabuti. Sabi nga dito, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan, at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Ibig sabihin, yung dila mo may kautusan. Ano ba yung kautusan? Yun yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Meron kang sensitive ka, diba? Sa tuwing magsasalita ka, sensitive ka sa mga taong sensitive yung bawat mga words na lumalabas sa bibig mo. Ibig sabihin, andyan yung karunungan. Yung karunungan, yun yung utos na nagtuturo sa iyo para magsalita ka ng ayon sa kagandahang loob. Ito yung klase ng dila na dapat ang mga katulad nating mananampalataya ay meron tayong ganitong klase ng dila. Kasi pag meron tayong ganitong klaseng dila, magiging pagpapala tayo sa kapwa natin. At palagi nating naluluwalhati ang Panginoon sa bawat ginagawa natin. Nakikita yan sa buhay natin, lalo na sa mga kapitbahay natin, sa mga nakakahalubilo natin, na ang karunungan ng kautusan nakikita sa pagbigkas natin, sa lumalabas sa bibig natin. Lumalabas doon na
Lumalabas doon ang kautusan, yung kagandahang loob. Itong pang-pito, tinuruang dila, Kawikaan 15:1. Ito. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit, ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Yan nga. Sabi dito, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Siyempre naman, pagka alam mo na yung tao galit, tapos sasagutin natin ng medyo mabigat din na salita, medyo masakit din, ay talagang mag-aaway kayo. Di ba? Minsan naman, may salita na imbis hindi nagagalit yung kausap mo, nagagalit na lang kasi hindi ka maingat sa mga binibigkas mo. Yun din yung isang klase ng dila. Pero pag yung dila mo, tinuruan mo siya. Diba? Tinuruan mo siya ayon sa kagandahang loob ng kautusan ng ating Panginoong Hesus. Sa tuwing magsasalita tayo, makikita yun sa pamumuhay natin. Dahil sa tuwing magsasalita tayo, andun yung nag-iisip tayo, hindi yung nagsasalita lang tayo ng hindi natin iniisip. Diba? Kung may mga salita kasi na minsan na mabigat, 'di ba? Na minsan humihila ng galit, lalo na pag 'di ba, minsan nasa kalye yung mga hinuli, 'di ba? Minsan parehas galit yung mga nag-uusap, yung lalo pag hinuli, gano'n, yung pulis, hinuli yung mga nagmumotor, o kaya kasi wala sa minsan nag-aaway sila kasi alam niyo kung bakit? Kasi parehas sila galit, 'di ba? Ang nangyayari ngayon, sa katagalan, nag-aaway na lang sila, nawawala yung imbis ipatupad nila yung utos, minsan nag-aaway sila. Yan, ganoon na nangyayari pagka walang control minsan yung dila natin. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat ang gawin natin, meron tayong kagandahang loob ng salita ng Diyos. Katulad nung si Kristo nung andito siya sa lupa, ipinakita niya lahat kung paano ka mamuhay, kung paano ka magsalita, kung paano ka makihalubilo. Diba? Itong mga teksto na sinabi na ating mga binasa ngayon, isang bagay ito na magpapaalala sa atin na minsan, pag nakakalimot tayo minsan, siyempre tao lang tayo, minsan nakakalimot tayo eh. Diba? Pero sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, unti-unti tayong natututo. Lalo na yung dila natin, talaga minsan, lalo na pag nagugulat tayo, talagang minsan, hindi mapigilan eh. Diba? Minsan, yung bugso ng damdamin mo, minsan, nauunahan ka eh. Diba? Meron akong isang kwento sa isang malayong lugar. Merong isang missionary na inassign siya dun sa lugar na pioneering siya sa lugar na yon. Ngayon, ang nangyari, kasi gusto niyang mapaganda yung lugar na yon. Sa unang araw niya, kinausap niya lahat yung buong tribo. Yung buong tribo nung lugar na yon. Diba? Ngayon, nagkasundo sila na itong gagawin kasi gusto niyang turuan nga ng magandang pamamalakad doon sa lugar na yon, mapaayos yung kanilang mga village. Hindi to nasunod. Kasi siyempre yung mga native, araw-araw yan sila naalis para pumunta doon sa farm nila.
Ngayon ang ginawa niya, miniting niya ngayon yung mga kababaihan dun sa lugar. Yung miniting niya yung mga kababaihan dun sa lugar, anong nangyari? Maganda naman yung layunin niya, di ba? Maganda yung pakikipag-usap niya. Pero sa kasamaang palad, isang araw niya inabangan siya dun sa pagtawid niya ng ilog, pauwi siya para mag-report kung ano na nangyari dun sa mission school. Inabangan siya sa lugar na yon dun sa pagbaba ng ilog. Pinagbabaril siya doon ng mga manugo. Ang reason pala kaya pinagbabaril siya kasi kultura ng lugar na yon, ng isang tribe na yon, na yung mga babae hindi pwedeng magtrabaho. Yun, kahit mabuti yung layunin niya, di ba? Kahit mabuti yung naging layunin niya, kinausap niya ng maayos yung mga dato sa lugar na yon. Pero yung kultura na pinapatupad sa lugar na yon, nagalaw niya. Kaya naging meet siya ng buhay niya yon. Ang lesson lang na makukuha natin doon na kung mabawian man tayo ng buhay dahil sa pagsasalita, dahil sa pag-share natin ng salita ng Diyos, isang bagay na pinakamagandang pangyayari sa buhay yon. Diba? Katulad sa isang missionaryong yun, di ba? Pero kung mamamatay ka lang dahil sa kapabayaan mo, di ba? Dahil wala kang karunungan, di ba? Wala kang karunungan bilang isang Kristiyano na dapat mong bantayan yung mga lalabas sa bibig mo. Magiging walang kabuluhan yung pananatili mo dito sa mundo dahil mismo yung dila mo magpapahamak sa iyo. Na pagdating ng panahon, kahit sabihin nating oo, nasa atin nga lahat, di ba? Pero hindi natin na ipapakita sa salita natin, lalo sa pakikipag-usap natin. Hindi natin ginagamit yung dila natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Na yung dila natin dapat 'tong ginagamit para sa pag-share ng kanyang kalooban. Na habang nag-share din tayo, dapat nakikita sa buhay natin kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Hindi yung magaling na tayo magsalita pero yung pamumuhay natin, di ba? Hindi nakikita sa pamumuhay natin. Dapat balance siya parehas. Nakikita sa pamumuhay natin, nakikita sa pagsasalita natin dahil yung maayos na pakikipag-usap, isang bagay ito na nagbibigay ng magandang relasyon sa kapwa-tao. Ipapakita natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Ipapakita natin yung malasakit na kahit man lang sa konting salita, napaparamdam natin sa kapwa-tao natin na gusto natin silang tulungan, gusto natin silang maligtas. Yun lang naman ang pinakasimpleng ginagawa ng dila. Simple lang yung mga ibibigkasin mo di ba? Pero ang sabi nga dito sa Kawikaan 18:21, siya yung kamatayan at buhay, di ba? Siya yung kamatayan at buhay mo, kamatayan at buhay din ng kapwa mo, di ba? Kung i-share mo yung salita ng Diyos sa kanya, magiging kaligtasan yun sa kanya. Pero kung murahin lang na kung makikipag-away tayo, tapos murahin lang natin siya, wala tayong kapakumbabaan, walang mangyayari kasi hindi natin naipapakita sa
pagsasalita, yung malasakit sa kapwa-tao natin. Na dapat andoon yung kagandahang loob na dala ng kautusan na dapat dala natin habang buhay para maging liwanag tayo, magliwanag tayo, maging biyaya tayo sa kapwa-tao natin sa bawat lugar o sa bawat tao na makasalamuhan natin. Ipakita natin yung pag-ibig, di ba? Dapat mabilis tayong makinig, pero kung magsalita tayo, hindi ganoon kabilis. Di ba? Dapat mas mabilis tayong umintindi kaysa mabilis tayong magsalita. Kasi minsan pag hindi natin iniisip minsan na maunahan tayo ng damdamin natin, minsan nagiging mitya eh. Nagiging mitya yun ng hindi magandang relasyon o minsan yun nga, buhay, kamatayan nga, yun nga ang sabi ng dila. Napakaliit lang ng parte, dila lang, pero kaligtasan din natin yung nakataya. Ayun lang mga kapatid. Nawa ay makatulong to sa ating paglalakbay dito sa mundong ito at magpatibay sa atin. Nawa ay may natutunan sa mensaheng aking naibigay sa gabi ito.